po, for the navigation naman po ng ating ESF7 tool, ito na yung pinakahihintay natin kasi ito yung gagamitin po ng mga schools po natin, ano. Just to give us, ano lang po, ano ba yung pag-uusapan natin dito? Saan ba tayo nakafocus? Ano po? Just to give us, ano po, flow po doon sa ating magiging discussion po on the navigation of the revised ESF7 po, ano. First po natin ay didiscuss po natin how to input data po in the user form po. Tsaka next po natin is how to verify information naman po, and then followed by how to generate and submit reports po ng ESF7 tool naman po. So lahat naman po itong mga to ay nandoon sa ating user manual po, ano. Once na discuss na po natin yung input ng data, pag-verify ng information, and we know na kung paano mag-generate and submit ng reports, tingnan naman po natin kung ano naman yung iba pang features ng tool natin. One important feature po is yung migration po, ano yung kakayahan o yung capacity ng tool natin to migrate yung mga SF7 tools po natin. As mentioned nga po ni Sir RJ kanina na meron po tayong pwede po tayong gumawa ng several SF7 na files, tapos i-migrate na lang po natin into one. Especially po ito ay para sa mga malalaking schools po, ano, para hindi naman din mahirapan yung siguro yung kung sino mang personnel ang ma-assign na mag-accomplish ng ESF7 tool po nila. And given na rin po na may revised po tayong ESF7 na ibababa, para alam din po natin kung ano yung next steps natin, since yung iba po baka nakapag-accomplish na nung kanilang ESF7 since na-release po natin siya nung December. So paano ba yung pag-migrate natin doon sa bago nating template po, ano? Ayan. So mukhang ready na ang ating tool, ano? Wag po kayong mag-alala kung bakit ganito po yung nakikita natin sa tool po natin kapag ka-inopen po natin siya, no? So ito po ang assumption po natin dito ay na-unblock na po natin yung ating ang ating tool, ano. So alam po natin kung paano mag-unblock, nandun naman po yan sa user form po natin, sa user manual po natin. So para po makita natin yung kabuuan po ng ating tool, ang kailangan po natin gawin dito is to input po school information po and then proceed po. Sige nga po, pwede po ba nating subukan mag-input ng information po? Okay. Okay. Paano pa tayo mag-input ng information? So sabi po natin dito, sundan lang po natin, ano? Una natin gagawin is to input po ang school ID ng school natin. For example, ang school ID natin ay 100123. So alam po natin, no, ng school ID po natin ay 6 digits po yan. So huwag po tayo magkakamali. And then once we are able to input na po ang school ID, ilagay naman po natin ang school name naman po natin. For example po, elementary school, so Malaya ES po. Example lang po yan, ano? And let's say, ako po, school po namin ay galing sa NCR. Tapos sa Caloocan po. Ay, sorry, bakit Las Piñas? Caloocan din. Ito ay mga sample lang naman po, ano? Para lang for the sake of this, ano lang, this discussion po. Next po natin, ito po bagong data element po ito, number of shifts po. So ilan po bang shifts ang nagagawa po sa school natin currently? Sabihin po natin meron po tayong isang shift lang po doon sa school na i-input po natin. So para makita na po natin yung kabuuan nito, i-proceed na lang po natin once na-input na po natin na ang school information po natin. Ayan. Tayin lang natin mag-load. Ayan, so nakikita na po natin, ano, lumabas yung ating pinaka-tool po. Okay, done saving data. Okay, next po natin gagawin is to input na po ang personnel information po. Mag-a-add po tayo ng personnel through this
portion po ano. So first po nating ilalagay ay yung TIN po. Tandaan po natin na yung TIN po natin ay 9 digits po yan. Huwag na po nating i-include yung 000. In cases naman po na wala pa pong available na TIN, yung personal po natin, pwede po nating ilagay yung NT tapos yung school ID po, tapos dagdagan lang po natin ng sequential number po. For example po, itong nakalagay dito, NT, ibig sabihin po, no TIN. Tapos yung school ID po natin sa nilagay po natin ang school ID po natin is 100123, and then siya yung unang-unang i-input nyo na walang na walang TIN, so 001 po siya. So for example po, ngayon po ay may TIN naman. Sabihin na natin yung TIN niya ay ito 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and then ang name po ay let's say po si Jose Alonso Rizal. Ayan. So, i-add personal lang po natin once okay na po siya. Ayan. Pag okay na po yung personal po natin, lalabas naman po yung mga prompt, no? Ayan. Successfully added na po si Jose Rizal sa ating school. Hanapin na po natin siya dito sa search personnel po para ma-complete na po natin yung kanyang personal data po. So, sa personal data po natin, dalawa po yan. Meron po tayong personal information as well as yung workload po niya. So, may mga prompts po tayo na lumalabas dito. I-click lang po natin yung okay para makapag-proceed na po tayo. Yan. As you can see po, nandito na po sa baba yung yung pangalan po ng in-input po natin as well as yung kanyang TIN. Ayan. So, pwede na po tayo mag-proceed sa pag-input po ng personnel data po nung ating ni Jose Rizal po dito. No? First po natin, tingnan po natin kung tama yung TIN and then tama ba yung mga in-input natin na initial data na nilagay natin. And next, proceed na po tayo kung doon sa kanyang iba pang information. For example, itong sex, and then fund source po, sabihin natin nationally funded po si Jose Rizal sa atin. And then let's select po yung kanyang position. Sabihin po natin si Jose Rizal ang ating school principal. Hindi naman po kailangang palaging i-open yung drop down. No? Pwede na po natin actually i-type na lang. Kunwari, principal si Jose Rizal. So, pwede na po natin i-type yung principal and then piliin na lang po natin yung tamang position designation or yung designation niya kung meron man po siya. Pero in this case po, gagawin po natin siyang school principal 1. Select din po natin yung kanyang nature of appointment. Tapos, select din po natin yung kanyang baccalaureate degree po, Dito po, pwede nyo pong i-type kung ano na lang po yung pinakamalapit o yun ano po yung baccalaureate degree niya, yung discipline po ng kanyang baccalaureate degree. For example po, siya ay graduate po ng education, pwede po nating i-type ang education. Elementary education or baka pwede rin namang BS education or pwede rin yung po rin type yung iba pa pong mga discipline po. Pero for this case po, gawin lang natin siyang elementary education. Next po natin ay isa-select naman po natin yung kanyang specialization po based po doon sa PRC po nung nag-apply po siya ng LET and kung ano po yung naipasa niya. Let's say po sa elementary education, generally po ang lumalabas po dyan o nagiging specialization po nila is general education po. Ayan. Pero in cases po na wala po dito sa drop down, pwede po nating i-select yung NA na lang. Ayan. So again, ito naman ay hindi naman, for example po, ito napakahaba po ng list na to. Pwede naman pong i-type na lang, no? Para ma-lessen natin yung selections natin. Next po natin ay yung minor naman po. Nakalagay po sa ating user manual na yung minor po natin ay para po sa mga personal natin na may education degree po, So, usually ang minor po natin ay at least 18 units po ng college degree po nila. So, pipili lang po tayo dito ng possible na naging minor po ni Jose Rizal. For example po, siya po ay meron siyang minor on family life and child development. Ayan.
let's say si Jose Rizal din ay may doctorate degree na po siya. So ayan. So highest education attainment po ang ilalagay natin dito. So wag po tayong magkakamali na kapag master's unit po hindi pa po yan nakakatapos pero nakakuha siya ng units niya. Ganun din po yun sa doctorate degree, sa doctorate po So units pa lang po. Kapag finished na po siya, tsaka lang po natin pipiliin yung master's degree or doctorate degree po. In case naman po wala pa siyang postgraduate degree, okay lang po yun, piliin na lang po natin ng NA. Kung sakali naman po meron siyang, yung personnel po natin ay may iba pang mga kurso na kinuha after graduation, after ng college niya o collegiate niya, ay pwede po natin piliin yung others po. Pero in this case po, si Jose Rizal po ay sinasabi natin nakagraduate po siya ng kanyang doctorate degree. Given naman po na marami po talagang natapos din si Jose Rizal. Ayan, sige po. Next po natin is i-input po natin yung employee number po natin. Ang employee number po natin ay binibigay po ng kung sino po ang nag-employ doon sa personnel. For example po, sa atin po, sa mga plantilla po ng DepEd, maaaring ilagay nyo po dyan kung ano po yung sinabi sa atin ng ating HR na employee number po natin. So wala naman po tayong pinaprescribe kung ano yung mga employee number na to, pero kung ano po yung in-inform sa atin na employee number natin, yun po ang i-input natin dito. Sabihin po natin, si Jose Rizal ay may employee number na 34567. Ayan, example lang po yan Next po natin is yung hiring arrangement po. Kunwari si Jose Rizal ay regular, yung kanya hiring arrangement. Next po natin ay yung religion. Again, hindi po kailangang i-open pa yung drop down para piliin. Pwede nyo pong i-type at piliin po yung lalabas doon sa options po. Sa ethnic naman po, sabihin na natin, ano ba ang pwedeng, ayan, ano po ang applicable sa kanya. Ito na po yung status ng item. Ito po yung dinidiscuss ni Sir RJ kanina about doon sa deployment status po ng ating personnel. Ito po yung merong own station, reassigned, borrowed, and clustered. Sabihin na po natin na si Jose Rizal ay naka-station naman siya doon sa kanyang school. Hindi naman siya naka-cluster as principal. So own station po ang ilalagay po natin dyan. Ayan. Next po natin ay ang kanyang birthday. So si Jose Rizal ay pinanganak noong June 19. Ayan. Pero syempre, hindi po natin sasabihin na pinanganak siya noong 1800s pa. So lalagay po natin dito ay 1985, for example. Pero pwede nyo rin pong gawin ay kung hindi nyo man po hahanapin sa drop-down o i-input dito, pwede nyo pong i-click, I-click na lang yung date dito para makapili po kayo. Ganun din po sa iba po, Pwede nyo pong i-type actually. Sabihin po natin, ang first day of service ni Jose Rizal ay May 26, 2010. Ayan. Tapos, kung sakali naman po yung first day of service niya, ay hindi naman po, kung sakali po si Jose Rizal ay hindi po lumipat ng school, same lang po ang gagamitin natin na new station, yung first day of service dun sa kanyang new station. In case naman po na lumipat nga siya ng school, ilagay po natin dito kung kailan po yung date na yon, kung kailan siya lumipat ng school. Try naman natin na ipipick natin yung date dito sa ating date picker po. Okay, sabihin na natin, last year, lumipat siya dito sa Malaya ES as principal 1. Kunwari, narigodon siya, ganon. So, sabihin po natin, nag-start siya noong July 29 last year. Since yun yung start ng school natin, ng school year natin last year. So, once na-pick na po natin yung date dito, lalabas siya dyan. Ayan. So, next na po natin is yung PhilSys po. So, nakalagay po dito, 16 digits po ang ating PhilSys ID po, So, ayan. Hello po, pwede pong pa-mute po saglit. Pa-mute lang po. Ayan, pati si Ma'am na-mute. Mute mic.
Ayan, ako din pala na-mute. Ayan, sige po. For the PhilSys ID po, 16 digits po ang ating PhilSys ID. Yung mga may available na po na PhilSys, i-input po natin to kasi additional din po ito sa atin. Kumbaga, pang-identify din po ito sa mga personal po natin. Pero if hindi naman po available, okay lang naman po. We just encourage lang din po na gamitin po natin yung PhilSys ID natin. Ayan. Next po natin, for example, si Jose Rizal ay meron siyang PhilSys ID. Ayan. 16-digit daw. Next po natin, eligibility po ni Jose Rizal. Let's say nakakuha po siya ng LET. Ayan. So, LET po ang ating ilalagay dyan. And piliin na po natin yung kanyang civil status po. Si Jose Rizal po ay sabihin na nating married siya. Ayan. So, okay na po yan. Once na-input na po natin ang data po ni Jose Rizal ng ating principal 1, i-save na po natin ang data. Waiting lang po, Okay, so na-save na natin ang kanyang data po, Next na po natin, once na-input na po natin ang personal data po, next po ay yung kanilang workload naman. So, kanina na-mention ni Sir RJ kung ano yung mga i-input sa mga columns na ito. So, gawin na natin. So, elementary po, and then si Jose Rizal po ay, sabihin po natin ang Malaya ES ay monograde. At ang ginagawa niya sa school ay administrative. Input lang po natin yung administrative. Sabihin na natin personnel or personnel related. Yan. Tapos piliin po natin kung anong araw niya ito ginagawa at kung anong oras niya po ito sinisimulan. So, sabihin na natin mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. So, yun. As mentioned din po kanina, since ito po ay administrative, hindi po magkakaroon ng actual load ang ating personnel na ito. Kasi po, ang binibilang lang po for the actual load ay yung minutes po ng pagtuturo po. So, since ito ay administrative, hindi po natin siya mabibilangan ng actual load po. Ayan. So, in case naman po, si Jose Rizal ay nagtuturo naman. Sabihin natin, nagtuturo siya sa grade 3. Pwede pa rin naman po kasing magbigyan ng load si school principal kung kinakailangan po. Okay lang po yon. So, piliin lang po ni personnel yung subject po at grade level. Ayan. So, lagay lang po yung mga information na kailangan. Piliin ang araw at piliin ang oras. Sabihin na natin, over na si Jose Rizal sa pagtuturo. 6 p.m. hanggang nung oras siya matatapos, 6:30. Pero dapat 6:45. Ayan. Ayan. So, since ito po ay isang teaching load po, si Jose Rizal ay nagtuturo kahit siya ay isang principal, nagtuturo po siya ng English sa grade 3. Yun lang po yung mabibigyan ng load po. At sa baba naman po, makikita din po natin dito kung ilan na po yung total ng kanyang load po. Nakalagay din po dito kung ilang oras naman po siya sa isang linggo nakakapagturo. So, kumbaga yung average po ng pagtuturo niya sa isang linggo. Ayan po. So, pag okay na po ito, isave lang po natin yung data. Ayan. So, na-input na po natin ang data ni Jose Rizal po. Wait lang. Ayan. Siyempre, hindi lang naman si Jose Rizal yung personnel doon. Malamang meron pa siyang kasama, Baka nandun din si Andres Bonifacio. Sige, ilagay natin si Andres Bonifacio. Teacher na si Andres Bonifacio. Hindi ko po alam yung middle name niya, pero sabihin na lang natin De La Cruz. Ayan. So, add personnel po ulit natin. Tayin lang po natin. Okay, successfully Wala po added na yung si personnel. sounds. Hello?
Ayun, baka lang po nakaano po sa inyo, ma'am, sa connection po siguro. Pero let me know po, can I be heard po? Okay. Yes, ma'am. Okay naman daw po. Loud and Okay. clear. Loud and clear po. Salamat. Sige po. Na-add na po natin si Andres Bonifacio. Kunin na po natin siya kasi inputan na po natin ng data si Andres Bonifacio po, ano? So hanapin lang po natin si Andres Bonifacio. Ayan, search natin. Ayan, so once okay na, maglo-load na po yung kanyang information ulit dito sa baba, sa personnel data po natin. Yan. I-complete na rin po natin ito katulad po ng ginawa natin kay Jose Rizal kanina. Yan. So, sabihin po natin si Andres Bonifacio ay teacher 3 po. Yan. Tapos, lagay din natin yung kanyang major. Tapos may master's degree na siya, sabihin natin. At ang kanyang employee ID ay ito. So, ituloy lang po natin, no, katulad ng ginawa natin kay Jose Rizal. In this case po, sabihin natin na si Andres Bonifacio po ay nagtuturo din dun sa kabilang, hindi siya nagtuturo. Kumbaga, reassign po siya from another school po. Basically po, siya ay borrowed ng Malaya Elementary School. So, ang gagawin po natin dito, si Andres Bonifacio po, ang kanya pong item ay nandun sa ibang school. Sabihin na natin, nandoon siya sa Malakas Elementary School, ganyan. So, si Malaya Elementary School po ay binarrow po siya. So, ang gagawin po natin, borrowed po yung kanyang station, ay yung kanyang status po dito. Ayan. Tapos, ganun din po, pipik lang po natin yung kanyang birthday. Gamitin natin yung speaker natin. Sabihin na natin, siya ay pinanganak noong 1990. Ayan, insert na natin. Tapos, nag-start siya doon sa, yung first day of service niya po sa gobyerno at sa DepEd ay noong, sabihin na natin, June 1, 2011. Ay, masyado yatang bata yun. 2014, ayan. Sige po. Tapos, lumipat siya sa Malakas Elementary School, dun sa bago niya station. Noong June 8, 2016. So, 2 taon lang siya. Tapos, input po natin ang kanyang PhilSys. And then, yung eligibility po niya, licensure, examination for teachers, and then yung kanyang civil status po. Let's say si Andres de la Cruz Bonifacio ay married din. Yeah, sige po. Save data. As you can see po, as you input the information of the personnel po, nakikita din po natin dito sa taas yung kanilang position po. Si Andres Bonifacio dito ay, ang position niya ay teacher 3 as we input po dito sa kanilang position designation na section po. So in case po na gusto nating baguhin yan, nag-update din po ito. So ayan. So if mayroong mga update na tama naman yung updates natin, always save data po. Click po natin palagi itong button na to para ma-save po siya. Otherwise po, kahit ano po yung input nyo dyan, hanggat hindi po natin nasa-save, hindi po siya malalagay sa backend po natin, hindi po siya masasave. Sayang naman po yung effort natin sa pag-input. Sige po. Si Andres Bonifacio po ay sa elementary siya nagtuturo at nagtuturo po siya ng grade 4. Ang tinuturuan po niya ay, sabihin na natin, araling panlipunan. So,
Tapos section po. Yan. Tapos yung araw, kung kailan siya nagtuturo, and then yung oras po. Sabihin natin, 8 a.m. siya nagsisimulang magturo, natatapos siya hanggang alas 9 magturo. Ay, hindi pala siya kasama dito. Okay, pili na lang tayo ng ibang subject. Ayun. Ayan po, no? So, kapag okay na po tayo sa pag-input ng kanilang workload po dito, sabihin po natin pala din ito si Andres Bonifacio, meron din siyang administrative task. Ganun din po, piliin din po natin yung administrative in case lang po meron nabigyan pa rin siya. Tapos ilagay lang po kung anong administrative at i-input po dito kung anong araw niya ginagawa yon. Sabihin natin, sinisingit niya yun mula 8 a.m. hanggang 10 a.m. Ayun. Dito po, hindi po magka-count yung administrative niya. Pero sabihin na natin, after 10 a.m., siya naman ay nabigyan naman siya ng iba pang teaching-related tasks po or assignment. Siya po ay na-assign as the research school coordinator po. So input lang po niya dito ang kanyang task po and then description po nung teaching-related assignment na yon. And piliin po yung araw kung kailan niya yung ginagawa. Sabihin po natin araw-araw niya yung ginagawa mula 10 a.m. hanggang 11 a.m. po, Yung mga ganitong task po, kung hindi po siya teaching, hindi po nagkakaroon ng minutes po. As you can see here po, Nakita din po natin kanina na kapag ka merong mga subjects na hindi po pasok doon sa grade level na tinuturuan, nagkakaroon po dito ng remarks po, Ayan. Next po natin, for example naman si Bonifacio ay nagtuturo ng ibang, ito ang sinabi natin dito ay general education naman siya. So basically, pwede naman niyang ituro yung mga subjects na yan. Pero in case lang na hindi general education yung kanyang major, sabihin natin English siya, pero nabigyan siya ng subject na mathematics. Ganyan. So kung sakali pong nabigyan siya dyan ng ganyang klase ng subject, kailangan po nating i-inform o i-indicate po dito kung siya ay nakapag-training po para doon. Pero kung hindi naman po siya nakapag-training para makapagturo po siya ng subject ng math while yung kanyang specialization ay English, okay lang naman din po kahit wala na siyang, kahit sabihin niya, i-declare niya dyan na hindi siya trained. Pero kung sakali pong trained naman siya, ilagay po natin na nag-training siya. Ayan. Sige po. Sabihin natin mula 11 a.m. hanggang 12 noon ay nagtuturo po siya ng mathematics sa grade 6. So, ito pong short description na to, itong section for the, itong part for the description, i-input po natin dito yung mga important details po regarding doon sa task po na yon. So, ayan po, So, let's say okay na po yung loading ni Andres Bonifacio po. Makikita po agad natin dito yung total po ng minutes niya and kung ano po yung average niya per week. So sabi dito may 1.8 siya na teaching load per week po, Average po yun again. So dinidivide po natin siya kung ilang araw po sa isang linggo. So okay na po, isi-save po natin yung kanyang data po. Yan, tayo lang po ulit natin. Hello? Yes, excuse me. Yes. Mostly po kasi nang nag-invalid time, dyan po sa grade 1, kasi yung makabayan na subject, wala pa po sa template. Okay. In Sige 40 po, minutes sir. lang Thank kasi you yung po. time. Oh. Kasi Yes nang po, yes nandito po. sa field, yun yung plano mo. Yes po, sir. Opo. Nakuha din po natin yung concern po na yan, dito po sa ibababa po natin na bagong tool ay na-address din po natin yung concern po na yan. So mamaya po i-discuss din po natin kung ano po yung mga next steps po ng schools natin na nag-accomplish na po ng ESF 7 nila gamit yung December 9 po natin na version. Pero sige po. Meron din pong additional clarification din po si Sir RJ regarding that. Thank you po. Opo. Sige po. Kung mapapansin nyo po, doon sa mga frequently asked questions, hindi po namin in-include yung mga technical challenges or difficulties na inyo pong naranasan or yung ating po mga school personnel nung ina-accomplish po nila yung tool. At kung napansin nyo rin po, at some point,
dinisable muna natin yung submission. Kasi po nagkaroon tayo ng attempt to correct the technical challenges na iparating niyo po sa amin. So, ang assumption po ng pinapakita ngayon ni Ann at mamaya po ng kay Jade ay corrected na po yung ating mga technical challenges. Ann, go ahead. Ayun. Thank you po, sir, for the clarification po. Sige po, I'll continue na lang po since it's already 11 po kasi may next tayo pa i-discuss pa. Sige po, ang next naman po natin na i-input po ay yung si administrative naman po o kaya yung mga non-teaching personnel po natin. For example po, ako naman na ito kasi ako naman yung nag-i-input ng data. Let's assume na lang po na ako yung administrative officer po doon sa school. So, ang aking teen ay, syempre hindi ito totoo, no? Kunwari lang. Yan yung, ayan, sabi niya, nag-input ako ng same na teen. So, nag-error siya. So, palitan natin. Ayan. So, para po sa ating next part ng pagnanavigate ng ESF7 tool ay dito na po tayo sa ating verification process. So, after pong may input yung mga personal data at workload information po sa user form, sa verification sheet po natin makikita na nandito na po yung mga school personnel natin at yung kanilang mga personal information. So, ang gagawin lang po natin ay ipapacheck po natin ito sa ating mga school personnel at titingnan po nila per column kung tama po ang nai-input sa kanilang data. So, most especially po sa spelling po ng kanilang mga pangalan, sa TIN number po nila at ang kanilang mga educational background, yung important dates po such as yung kanilang birthday at ang kanilang first day of service, and also din po yung computation po ng kanilang age at ang years in service din po nila. So, once po na nakita na po ito ni school personnel at sabi niya po ay tama naman po yung data na nai-input, pwede na po natin i-tick yung checkbox po dito sa may column B. So, ibig sabihin po niyan ay verified na po niya yung kanyang information. In case naman po ay may mali pong information na nai-input sa isang school personnel, for example po ay sabihin po natin na mali po ang nai-input na posisyon po ni Ma'am Ann Lazaro. So, ang pag-edit po or pag-update po ng mga incorrect data ay dito pa rin po sa ating user form sheet. So, babalik po tayo dito and then hahanapin lang po natin si Ma'am Ann. Ayan. And then, click po natin yung search. At antayin lang po natin na mag-load po yung information ni Ma'am Ann. Ayan. Let's say po na si Ma'am Ann ay hindi po pala accountant. Siya po pala ay punta po tayo kung saan po mali yung data. And then papalitan po natin yung data po na yon. For example po ay siya po pala ay isang accounting clerk, hindi po pala siya accountant. Ayan. Once na mapalitan na po natin siya dito sa user form, wag po natin kakalimutan na i-click pa rin po yung save data. Para anuman po yung changes na ginawa po natin ay ma-save po at mag-reflect po yun dito sa ating verification sheet. Sige po, antayin lang po natin yung mag-load. Okay. So,
Ayan. So pagdating po sa verification sheet, makikita po natin na nagbago na po yung posisyon niya, na correct na po natin yung data ni Ma'am Ann. Ayan. Then ipa-check lang po natin ulit sa school personnel or kay Ma'am Ann kung tama na po yung ilan pa po sa mga personal information na nandito sa verification form. And then kapag na-confirm na po na tama na po, ay again, i-tick po natin yung checkbox. Okay? So same process po sa lahat po ng school personnel na nandito po sa verification sheet. And then, let's say po na lahat na po ng school personnel ay na-verify na po nila na tama po yung kanilang mga information. Ang next naman po na ating i-verify ay ang kanilang mga workload. So, ano po ang gagawin natin? Sige po. Mag-try pa po tayo ng isa pang personnel. For example po ay si Sir Andres ay ang major niya po pala ay hindi English. Sige po. Babalik po tayo sa user form. Hanapin po natin si Sir Andres. Ayan. Click po natin yung search para mag-load po yung kanyang information. Sige po. Ayan po. So, once na nag-load na po ang kanyang information, pupunta po tayo doon kung saan po yung part na may incorrect data po. So, sabi po natin, hindi po pala English ang kanyang specialization, PRC specialization. Siya po pala ay isang mathematics, specialized po siya sa mathematics as per PRC. Ayan. At isi-save po ulit natin yun para po mag-reflect po yung changes na ginawa po natin dito doon po sa ating verification sheet. Ayan. Once na na-save na po natin, balik po tayo sa verification. Ipa-check po ulit natin kay Sir kung tama na po ang kanyang mga information, and i-tick lang po natin yung checkbox sa column B once na okay na po. Okay po? So, let's say po na lahat na po ng ating mga school personnel ay nakapag-verify na tama ang kanilang personal information. Ang susunod naman po nating ipapa-verify ay ang kanilang workload, assignments, and schedules. So, ano po ang ating gagawin? Babalik po tayo sa user form. So, pili po muna tayo ng isang personnel. Sabihin po natin si Sir Jose Rizal. Antayin lang po natin mag-load. Ayan. And then, pag na-load na po ang kanyang mga information, pupunta po tayo dito sa may upper left kung nasan po yung file. Ayan. And then, i-click po natin itong print sa may left side lang po. Ayan. At ipiprint po natin itong part na po ito ng ESF7. So, gagawin po natin itong process na ito sa lahat po ng ating personnel. So, for example po ay na-print ko na po itong kay Sir Jose. So, babalik naman po tayo dun sa user form. Hanapin naman po natin si Sir Andres. Ayan. And then, punta po ulit tayo sa file. Dito po sa may upper left.
Ayan. And then, click po natin yung i-print and ipiprint din po natin yung kay Sir Andres. And so on and so forth po yun. Basta gagawin po natin po itong process na ito sa lahat po ng ating personnel na nasa ESF7 po. Ayan. Once na na-print na po itong mga workload information po nila, ipopost po natin ito sa within the school premises, sa transparency board po natin or sa faculty room, at doon po i-check po iyon ng ating mga school personnel. Ayan. So, kapag na-confirm nila na tama na po yung mga workload assignments nila and then schedules, pipirmahan po nila yon dito sa baba. Okay po? Sabi tayo lang magre-record. Reminder lang po sa mga participants na yung SED po yung magre-record po ng ating meeting po for this morning po. Ano po? Thank you so much po. Okay. Once na napirmahan na po nila yon, ay pipirmahan na din po ito ng ating school head. Pero, what if meron pong isang teacher po or isang non-teaching personnel ang lumapit at sinabi niya po na may mali po sa kanyang schedules or workload assignments. So, ang gagawin po natin, kung sino man po ang namamahala po sa ating ESF7, paglapit po nila sa atin at sabihin na mali po, for example, kay Sir Andres, lumapit po siya at sabi niyang mali po yung oras ng kanyang araling panlipunan na subject. Ito po pala dapat ay 1 p.m. to 1, sabihin po natin ay 45 p.m. Ayan. Yan po pala ang tamang oras. So, sa user form lang din po ulit tayo a-update ng mga changes po. So, once na ma-update na po natin yung incorrect data po dito sa user form, huwag po natin ulit kakalimutan na i-save po yung data. Ayan. Then, after po nating ma-save yung data, sorry po, ako po pala ay na-mute. Okay po. So, again, sa user form lang po ulit tayo mag-change kung meron man pong incorrect data sa workload information ng ating mga school personnel. Okay? Huwag pong kakalimutan na i-save po yung data once na ma-correct na po natin yung once na ma-update na po natin yung incorrect data ng ating school personnel. Okay? Sige. Let's say po na na-correct na po ang workload information ni Sir Andres. I-reprint lang po ulit natin itong kanyang workload information. So, punta po tayo sa file, then print. And then, once printed po, ipa-check po ulit natin kung meron pa po bang any changes or incorrect data. And then, kapag wala na po, pipirmahan po ito ng ating kung sino man po ang school personnel at after po noon ay pipirmahan po siya ni school head. Okay po? Sige po.
Let's say po na lahat po ng ating mga school personnel ay verified na po nila ang kanilang workload, assignments, at nag-confirm na po sila na tama po yung kanilang mga schedules. Ang next naman po na gagawin natin ay pupunta po tayo dito sa view sheet. Ayan. And then, dito po sa ating view sheet, may makikita po tayong auto format. I-click lang po natin ito. Ito po ay para mag-load na po yung lahat po ng information na na-input po natin sa user form sheet. Antayin lang po natin mag-load yung file. Ayan. And then, pag nag-load na po yung file, makikita nyo po dyan sa baba na nandiyan na rin po yung kanilang mga workload assignments. Ayan. Ipiprint po nila ito. Punta lang po din ulit sila sa file. Click print. Ayan. Ito po ang magiging itsura niya kapag ipiprint na po. Once printed po, ipipirmahan po ng ating school head. And then, siya na po ang magpa-facilitate ng submission po nito sa ating mga STO. Mag-prepare lang po tayo ng isang Excel file and then signed PDF na isasubmit po sa ating planning unit, STO planning unit. At also, mag-provide din po tayo ng isang signed PDF sa STO, CID or Curriculum Implementation Division. Okay po? Sige po. Okay. Para may mga karagdagang clarification lang din po si Ann. Ayan. Thank you, Jade. Thank you for explaining to us naman kung paano naman natin paano tayo gagawa o magge-generate ng report and paano yung magiging verification process natin dito sa ating tool Ayan, maraming salamat, Jade. Additional clarification lang po pala pagdating po dito sa user form, ayan, so mukhang nagustuhan nila yung pag-explain mo, Jade. Ayan, ang daming heart. Good job. Sige po. Additional clarification lang po pagdating po doon sa user form, and na-mention po natin kanina yung about doon sa related task. Ayan. So, kasi ang related task po, usually binibigay lang po natin yan, o usually po ang pinipilian po natin yan ay yung mga non-teaching personnel po natin. Since gusto po natin talagang makuha ay kung ano po yung oras na ginagawa, kung ano po yung oras na sinespend po nila for those tasks po especially po yung mga administrative tasks. Pero pagdating po sa related task, ang assumption po natin ay kunwari yun lang talaga, as in etong kunwari si dental aid po na sinample po natin kanina. Ayan, si dental aid, yung sample natin kanina, at ang ginagawa lang naman talaga niya ay trabaho niya as a dental aid. Sabihin po natin wala itong mga to, So, kung related task lang po ang kanyang pipiliin, trabaho niya, no need naman na po to include ang kanilang schedule for that kasi as you can see para maiwasan na lang din po natin na malagyan po ng load siya dito kasi especially po yung mga NTP po na hindi workload ang tinatrabaho, hindi teaching load ang kanilang trabaho, wag na lang po nating i-include ang oras po ng related task po. Ang lagyan po natin ng oras yung mga administrative task po para doon sa mga non-teaching po natin. In any case po na ibang personnel naman po ito, iba yung kanilang title po or yung position po nila, kapag related task po ang pipiliin, wag na po nating lagyan ng schedule po kung kailan nila yun ginagawa. Pero pwede po ninyong piliin yung araw. Po? Ayan. So dito po sa case na to, wag na lang po nating lagyan. Baka hindi lang po natin na-calibrate pa
na matanggal yung kanilang, nag-compute pa po kasi siya dito, pero para po maiwasan na lang po natin na malagyan ng load, kasi magko-compute po yan dito sa ibaba, ano? Para maiwasan po natin na malagyan siya ng load o malagyan po ng oras ang task na yon na hindi naman teaching, okay lang po natanggalin na lang yung kanyang schedule po dito. Pero pagdating po sa mga administrative task po, palagyan po natin ng oras kung kailan po siya ginagawa. Ayan po. So, additional clarification lang po yun. So, since ito po, okay na po yan, i-save ko lang po yung data and then let's proceed na po doon sa pag-verify ulit ng information and then yung kanyang view po ano doon sa pag-format po doon sa SF7. Ayan. So, with this po ano, I hope na medyo na-clarify naman po tayo sa paano ba yung magiging proseso no ng pag-input ng data natin o pag-navigate through dun sa SF7. We'll just provide na lang po ano or just give you more information po regarding this. So ano po yung next step natin no sa SF7 po ano? Ano ba ang gagawin pa natin after nito? Sige po. Ayan, no? So, since na-present naman na po natin yung ating revised ESF7 tool po, hindi pa po yan available sa ating drive po o yung sa ating ESF7 package po. But after po ng ating orientation po, i-upload na po namin yung tool na yan. So, you can browse or you can download it na and you can share it with your schools na po para magamit na po nila. At after po nun, so pag na-download na po ng schools natin, ano ba yung next step ng mga schools natin? Sige po, next slide po. Ayan, so ang next step po para sa kanila ay gagamitin na nga po nila yung bagong template natin, yung present po namin kanina. And kung yung mga schools naman po ay nagamit na po nila yung December 9 version po natin ng tool, tsaka o kaya yung mga hindi pa talaga nakapagsimula ng kanilang bagong ESF7 for this school year po, pwede na po nilang gamitin yung ESF7 tool po. So yung proseso po niyan is yung migration process po natin, yung browse file and then begin copy po. So yan lang po yung magiging proseso ng paglipat ng data po from the old ESF7 tools po natin doon sa bagong template po natin. So wag pong kakalimutan na gamitin po yung bagong tool natin. So na-mention po natin kanina na yung ating submission form po ay clinose po natin kasi gusto po natin na magamit po ng mga schools natin yung bago po natin na template po para po standard din po yung mga pagkaka-input po natin ng data. So maari pong yung mga, kasi may na-receive na po kami around 500 po na schools na nag-submit po makikiusap po sana kami na yung mga schools po na yon ay magpasa po ulit ng kanilang ESF7 database po gamit po yung bagong template po natin. Hindi naman na po sila mahihirapan siguro kasi ang gagawin na lang naman po is to migrate po yung na-accomplish nila na tool doon sa bago nating template po which will be available po after our orientation po. Sige po, ensure po natin na lahat po ng schools po natin gagamitin po yung bago nating template, hindi na po yung December 9. Later po, magiging available na po itong version na to. Ayan, sige po. Next po. So, dito naman po, paano ba natin ano ba yung susunod na gagawin ng schools natin? So, ida-download po nila yung database po ng ESF7 po nila once okay na po siya. So, nasa user manual naman po yung proseso ng pag-download nito. So,